Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Good morning. Sa panahon po natin ngayon, maraming mga tao ang naghahangad na maging tanyag o sikat. At gusto nila makilala yung kanilang pangalan. Kahit nasa masamang pamamaraan, pinipilit nila na maging tanyag o sumikat sila. Sa atin pong mundong ginagalawan ngayon mga kapatid, kung ikaw ay isang mayaman at may pera, of course, kaya mong matulungan ang iba kung ikaw ay magbibigay ng ayuda. Dahil sa tulong na ginagawa mo, kadalasan ikaw ay dinadakila. Yung pangalan mo ay tinatandaan ng mga tao. Kung ikaw naman ay sikat at mahusay ka, let's say sa technologies, teki ka, marami kang mga naimbentong mga bagay, of course, the result is magiging tanyag ka rin at sisikat ang iyong pangalan. Subalit, ano nga ba ang tamang sukatan upang ang pangalan ng isang tao ay madakila? Totoo ba na ang kayamanan, kapangyarihan, at katalinuhan ang batayan? Of course, hindi yun ang batayan. Kasi kung ang Diyos ang ating tatanungin, upang maitanyag ang isang tao, ayon po sa banal na kasulatan, ang tunay na kadakilaan ay hindi ang pasikatan o pagalingan o payamanan o patalinuhan. Ang basihan ng Diyos upang dakilain, maitaas ang pangalan ng isang tao ay sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba at pagsunod, of course, sa kanyang mga utos. Ito'y naipamalas, pinakita sa atin ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nabuhay dito sa daigdig. So ngayon pong umaga, mga kapatid, pag-aaralan natin kung bakit ang Panginoong Hesus ang pinakadakila at ano ang dapat natin maging tugon sa bagay na ito. At muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po ay dadako sa pagbasa ng talata sapagkat ang ating aralin ngayong umaga ay makikita natin sa aklat ni Pilipos, Kabanata 2, talatang 9 hanggang talatang 11. Pilipos, chapter 2, verses 9 hanggang verse 11. Sa inyo pong program, nakasulat naman yan. Kaya nga, siya naman ay lubhang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ito ay upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod, mga nasa langit at mga nasa lupa, maging ang mga nasa ilalim ng lupa. Ito rin ay ang pagpapahayag ng bawat dila na si Jesucristo ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Aming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Muli, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay muling nagtipon upang pag-aralan ang iyong dakilang salita. Salamat, Panginoon, sa pagpapakumbaba at sakripisyo ng aming Panginoong Hesus, na siyang nagbigay sa amin ng kaligtasan at higit sa lahat ng pag-asa. Naway buksan natin ang ating puso at isipan ngayong umaga upang maunawaan natin ang mensahe ng mga talatang ito. Pinagpapasalamat din namin ang kanyang pagiging Panginoon sa bawat buhay natin at naway magdulot ito ng paglalim ng ating pananampalataya sa pagsunod. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Sabi ko kanina, maraming mga tao ngayon, higit sa lahat, yung kanilang buhay ay isinusugal nila o yung other term natin is nagbabakasakali sila na baka yung kanilang tadhana ay magkaroon ng resultang maayos sa pananaw ng daigdig. At karamihan ng tao, ang udyok ng kanilang puso at isip buhay ay makagawa ng paraan para magkaroon sila ng assurance kapag dumating ang kanilang kamatayan. Sinisiguro nila, gumagawa sila ng mga bagay na o mga paraan para magkaroon sila ng pagkaalam
na pag ako'y namatay, ako'y pupunta sa langit. Pero hindi niyo ba nahalata? Majority ng mga tao ngayon, ang kanilang pagsusugal, pagbabakasakali, lahat ay laban sa kalooban ng Diyos. Hindi nila sinusunod ang Diyos. Gumagawa sila ng mga sariling paraan para yung kanilang pagiging lubos na katiyakan ay makuha nila. So, maling-mali po karamihan ang ginagawa ng mga tao ngayon. At ito ay kung saan ang ating Panginoon, ito yung tamang paraan, ano? Ito yung dapat nating paniwalaan. Kung saan ang Panginoon na buhay mula sa mga patay, umakyat sa kanang kamay ng Diyos, ang Diyos Ama, kung saan ang lahat ng kanyang kaaway ay lubusang mapasuko. So meron na tayong nakitang pag-asa, meron na tayong nakitang katiyakan na makakapitan natin sapagkat yung susi, walang iba kundi ating Panginoong Hesus. Sa kanyang buhay, of course, namatay siya at ang sikreto, yung kanyang pagkabuhay na magmuli. Wala pang isang leader ng relihiyon ngayon na namatay tas nabuhay na magmuli, maliban sa Panginoong Hesus. Kaya nasa kanya talaga yung susi. Mababasa natin to sa Awit, Kabanata 110, ang talata ay 1. Psalms chapter 110 verse 1. Sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. So definitely, dun pa sa lumang tipan, meron ng hula na ang mga kaaway ng Panginoon at yung mga hindi susunod sa Kanya, yung mga hindi magsasampalataya, luluhod din sila darating ang panahon sa hinaharap. Now, gayon din po, tinitiyak sa atin ng salita ng Diyos na ang bawat tuhod ay luluhod upang kilalanin ng Panginoong Hesukristo bilang Panginoon. Sa talata po, makikita natin, maging si Apostol Pablo ay nagsabi, dahil sa pagpapakumbaba ng Panginoon, sa pamamagitan ng krus, itinaas siya ng Diyos sa lahat upang ang lahat ay magpasakop sa Kanya bilang Panginoon. Mga kapatid, serious tong tanong ko ngayon sa inyo umaga. Nakaranas na ba kayong lumuhod? Anong klase yung nilurahan nyo? Meron pang foam o wala? Special. Luluhod lang. May special pa, no? Ayaw ng mahirap. Now, alamin natin bakit mahalaga ang tanong na yan sa buhay natin. Ito kasi maaari itong magsilbing simula para magkaroon kayo ng layunin at mabigyan ng pansin ang kahalagahan ng tinatawag nating pagpakumbaba. Pag pinag-uusapan natin pagluhod, ibig sabihin, nagbababa ka ng sarili mo, sumusuko ka. Lalo na sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Now, sa konteksto po ng ating talata ngayon, Philippians chapter 2 verses 9 to 11, ito ay maaring magpukaw ng ating pagninilay o pwede kong tawaging simbolismo, yung pagluhod, pagyuko, bilang pagpapakumbaba at kasunod ang pagpapakita din ng galang sa ating Panginoon. Pag sinabi mong lumuhod ka, ginagalang mo ang Panginoon, nais mo siyang sundin. Higit sa lahat kung paano naugnay yung tinatawag nating pagluhod sa lahat ng mga nilalang sa harap ng mga Panginoon. Lahat kasi luluhod sa Kanya bilang ating talata. Lahat. Walang makakaligtas dito, walang makakatakas. Every will bow and say that ang ating Panginoon ay Panginoon. Kaya, kung akong tatanungin ninyo, pag pinag-usapan inaharap, lumuhod na tayo ngayon, kaysa antayin pa natin na pagdating pa ng judgment, saka tayo luluhod. Huwag natin hintayin yung panahon na yun na dumating, na saka lang tayo luluhod. I would say, ngayon pa lang dapat matuto tayong lumuhod sa Panginoon. Ang lumuhod, mga kapatid, ay hindi lamang isang, of course, physical na kilos, kundi isang pagpapakita sa spiritual realm ng ating buhay. Pagpapakita na tayo nagpapakumbaba at kinikilala natin kaisa-isang otoridad ng ating buhay. Ang Diyos na buhay. Subalit sa ating talata, mga kapatid, tignan natin, ano po ang kahalaga nito? Bakit siya dinakila ng Diyos? At siya rin ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. And then nagpatuloy siya,
ano ang kahalagahan? Bakit lahat ng tuod kailangan nating malaman? Bakit lahat ng tuod ay luluhod? At bawat dila ay magpapahayag na ang Panginoon ay Panginoong Jesus. At higit sa lahat, Diyos. Now, nakita natin po ito nung unang ipinamalas sa atin ng Diyos Ama yung talata sa verse 9. Meron ng puntos doon. Nakita na natin. Kasi una siyang nagdakila sa Panginoon. Una niyang dinakila ang Panginoong Jesus, yung kanyang anak. So, anong kahulugan? Bakit kailangan ng Ama na dakilain ang Panginoong Jesus? Sabi sa verse 9, kaya nga, siya naman, ulitin ko, ay lubhang itinaas ng Diyos Ama at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano po ang ibig sabihin nito para hindi tayo malilito sa ating pag-uusap ngayon? Ang puntos po, ang pagdakila ng Diyos sa Panginoon, una, tandaan nyo, nangangahulugan po ito ng pagtaas sa Panginoon, tinaas niya ang Panginoon, pagpaparangal, pagbibigay ng pinakamataas na posisyon o pwesto o kalagayan na matatawag natin, Panginoong Hesus. Ang tanong, bakit nga dinakila siya ng Ama? Ito ay dahil sa una, yung kanya pong pagpapakumbaba ay kakaiba. Noong ang Panginoon ay nagkatawang tao, naalala niyo yung talatang pinag-usapan natin, nakita natin siya ay nagpakumbaba at sumunod sa Diyos hanggang sa kanyang kamatayan doon sa krus. Hindi na natin babasahin yung talata, hindi na natin ito, no? Verses 5 to 8, nandoon yung text ng maliwanag na halimbawa ng Panginoong Hesus ay nagpakumbaba. Naging, anong tunuring niya sa sarili niya? Alipin. At bilang tugon ng ating Diyos Ama, itinilaga siya bilang pinakamataas na kalagayan ng ating Panginoon. May kasabihan tayo, kung sino yung binababa, siyang itinataas. At yun naman nagtataas ay binababa. Nasa Biblia po yung kasabihan na yon. Binigay sa kanya ang kataas-taasang pwesto, posisyon. Ibig sabihin, matapos ang kanyang pagkabuhay na maguli at pag-akyat sa langit, ang Panginoon ay nandun na sa pinakamataas na pwesto. Naupo sa kanan ng Diyos Ama. Bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Makikita niyo po yan sa aklat ng Efeso, Kabanata 1, talatang 20 hanggang talatang 21. Ang sabi doon, isinagawa niya, ating Ama, ito kay Kristo nang siya'y kanyang muling buhayin mula sa kamatayan at iluklok sa kanyang kanan sa kalangitan, na mas mataas kaysa sa lahat ng mga pamunuan, mga otoridad, kapangyarihan at pamamahala, at mas dakila sa bawat pangalan na maaring ibigay kaninuman, hindi lamang sa panahong ito, kundi sa panahong darating. Forever, great, the most high, pinakamataas, pinakadakilang pangalan, ang pangalan ng Panginoong Hesus. Ano ba po? Bilang karagdagan, mga kapatid, siya rin ay binigyan pa ng pangalang higit sa lahat. Bukod sa pagtaas sa kanya, binigyan pa siya ng pangalang sobrang taas. Walang papantay dun sa pangalan na yon. Ito yung pangalan kasi na magdadala ng kapangyarihan para ang tao ay maligtas. Maliligtas ba kayo kayo magagalit sa akin, ni Maria? Maliligtas ba kayo ni Pedro? Maliligtas kayo ng Panginoong Hesus. Ang Panginoon lang, pangalang Panginoong Hesus lang. O ba, maring mag-instrumento bawat siya sa amin. Pero ang pinag-uusapan natin ito yung pagdakila ng Diyos Ama. Ito yung pangalan na nagdala ng kapangyarihan ng kaligtasan at authority sa lahat. Sa lahat. Okay? Sabi po sa Gawa, not Galatia, Gawa, Kabanata 4, talatang 12, sabi rito, sa iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay ng Diyos sa mga tao na sa atin makakapagligtas. Maliwanag po ang talata. Tanging pangalan ni Jesus ang makakapagligtas. Ganun din po sa Matthew 28 verse 18. Paglapit ni Jesus ay sinabi sa kanila, naibigay na sa akin ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa. Paano ito maugnay sa buhay natin? Paano natin iugnay ito sa atin? Ito pinag-uusapan natin. Pinapakita nito mga kapatid.
na ang tunay na kadakilaan ay dumadating sa pamamagitan ng humility, pagpapakumbaba. Kung gusto maging dakila ng tao, kailangan gano'n siyang humility sa buhay niya. Sama nun ang pagsunod sa ating Diyos. Kaya dapat nating parangalan at kilanlin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon ng ating buhay. Ang tanong, ngayon mo lang ba siya kikilalanin o sa inarap? Kailan mo siya kikilalanin? Hindi ko yan titigilan hanggang mamaya, yan ang itatanong ko sa inyo. Kilalanin natin siya ngayon na. So, kaya dapat ang Panginoon ay kilalanin natin sapagkat meron tayong application dito. Ang pagdakila ng Diyos sa Panginoon ay patunay na siya ang tunay na hari at tagapagligtas. Kaya dapat nating siyang sambahin, paglingkuran at sundin ng may buong puso. Siya ay tinaas ng Diyos at ang kanyang kadakilaan ay bunga ng kanyang pagpakumbaba. Sabi ko nga sa inyo yung kasabihan, nagpakumbaba kaya siya itinaas. Now, let me explain. Baka ma-misinterpret niyo yung pagpapakumbaba. Paano, Pastor, kung halimbawa, kaya naman talaga ng tao, halimbawa, magaling siya sa math, sabihin natin. Pero dahil gusto niya maging pakumbaba, sasabihin niya, hindi ako marunong, mahina ako dyan. Hindi humility yun. Arrogance pa rin yun. Kasi kung ano yung kaya mo, dapat sabihin mo kaya mo. Pag hindi mo kaya, pwede mo sabihin. Yung iba kasi, hindi naman kaya, kinakaya. Yun lalo obvious na hindi pagpapakumbaba yun. Kaya bakit yun? Diba? Okay, so maliwanag tayo doon. Yung totoong humility na gagaling sa isip ng isang tao kung ano ang kanyang tingin sa ating Panginoong Diyos. Sabi po sa Santiago, balikan natin sila kay Pastor Raymond to, no? 4:10, magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas kayo. Eksakto. Magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon, kayo'y itataas ng Diyos. So, ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na kadakilaan sa mga nagpapakumbaba. Now, ano naman po yung kahalagahan nung pangalang higit sa lahat ng pangalan? Point 2 dyan sa inyong program. Taas-taas ang pangalan ng Panginoon. So, sa verse 10 sinabi, kaya siya'y naman pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang ang pangalan ni Jesus ay lubhod ang bawat tuhod at ang nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Magandang balita kasi itong translation kaya lumalim yung Tagalog eh. Anyway, so yun po ang binanggit doon sa talata. Ang ibig sabihin naman nito, yung kataas-taasang pangalan ng Panginoong Hesus, ito yung natatanging pangalan, ano yun? Jesus. Walang ibang natatanging pangalan. Sapagkat, obviously, hindi ito isang pangkaraniwang pangalan. Sa pang bagay, bakit kakaiba yung pangalan ng Panginoong Hesus? Ang kanyang pangalan ay nagbibigay ng kagalingan. May kapangyarihan magbibigay ng kagalingan sa mga karamdaman natin. Sa Acts chapter 3 verse 6, sinabi ni Pedro, wala akong pilak at pinto, ngunit kung anong mayroon ako ay siyang ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Sa kasalukuyan kausap dito ni Apostol Pedro, yung isang may sakit, no? Lumpo. Pero ang nangyari, gumaling. Kung sinabi niya ang pangalan ng Panginoong Jesus. Ang pangalan ng Panginoong Jesus, meron din siyang kapangyarihan laban sa mga evil spirit, masasamang espiritu. Sa Luke chapter 10 verse 17, bumalik ang 72 at nagalak na nagsabi kay Jesus, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin dahil sa inyong pangalan. So, naranasan ng mga apostol, ng mga alagad ng Panginoong Jesus, na sila mismo ay hindi makanti ng demonyo pag binabanggit nila yung pangalan ng Panginoong Jesus. Sa 2 Corinthians 5:17, ito yung maganda. Ang pangalan ng Panginoong Jesus nakakapagpabago ng buhay. Kayo makakapagsabi niyan kung ang buhay nyo ay nabago ngayon dahil yan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nung kayo ay lumapit sa Kanya, sumuko at kumilala bilang Panginoon at tagapagligtas. Malaki ang nagbago sa buhay nyo. Kayo makakapagpatotoo niyan. So may kapangyarihan yung pangalan na magbago ng buhay. Now, sa muli po,
ang banggit sa talata, lahat ay magpapasakop sa kanyang pangalan. At kaduktong doon, sinabi din sa talata, bawat tuhod ay luluhod sa kanyang pangalan. Sama ang mga nasa langit. Sino yun? Mga anghel. Nasa lupa. Sino yun? Hindi, lupa, tao muna. Binanggit din yun, sa ilalim ng lupa yung huli. Sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, meron talagang sa lupa, tama kayo, may mga hilos demonyo. Pero ang pinag-usapan dito, langit, lupa at sa ilalim ng lupa. Kasama lahat. Okay? Sabi nun, kahit ng mga demonyo at yung kanyang naging kaaway, sa huling panahon, lahat sila ay aamin at susuko sa kapangyarihan ng ating Diyos. Now, anong dapat natin gawin sa pangalan ng Panginoon? Lagyan natin ng application. Ngayon pa lang, dapat ay ginagalang natin yung ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Sasamba tayo ngayon, hindi tayo sasamba sa inaharap pagka dumating itong time na to. Ngayon pa lang dapat sambahin na ang pangalan niya. Ang kanyang pangalan ay dapat natin gamitin ng may pananampalataya, sabi ko nga sa inyo, at hindi dapat basta-basta lang. Ayun na nga, walang pag-aalang ang paggamit ng karamihan ng mga tao ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nabababoy kung saan nila sinasabi. Sa pagpapatuloy po mga kapatid, ano naman ang kahalagahan ng pagpapahayag na siya ay Panginoon? Ito yung pangatlong point natin. Sa verse 11, sabi doon, ito ay upang ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ang Panginoon sa kailwalhati ng Diyos Ama. Ano pong kahulugan nito? Now, ang Panginoong Jesus ay tunay na hari. May giniginaw na ba? Thank you. Ulitin ko. Ang Panginoong Jesus ay tunay na hari at mayroong kapangyarihan. Sa wikang Grego, ginamit yung salitang kurios na ang ibig sabihin, ganap yung kanyang kapangyarihan, siya yung may-ari. Ibig sabihin, hindi lang guro, hindi lang propeta ang Panginoong Jesus. Siya ay Panginoon. Dapat maliwanag tayo doon. Meron kasing relihiyon, nagsasabi ang Panginoong Jesus, tao lang, Diyos. Mayroong relihiyon, sinasabi, propeta lang ang Panginoon Jesus. Panginoon ang ibig sabihin ng salitang kapangyarihan na pinag-uusapan natin dito. Siya ang tanging may ganap na otoridad sa lahat ng bagay, sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Puntahan natin ang Matthew 28 verse 18. 28 verse 18. Paglapit ni Jesus, sinabi niya sa kanila, naibigay na sa akin ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa. Tuloy ko na, 19. Kaya't sa inyong paghayo ay gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa na bautismohan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At turuan silang gumanap sa lahat ng mga bagay na nagbibilin ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y kasama niyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Nasa Kanya na, mga kapatid, ang otoridad sa langit at sa lupa. Ito yung nangyari nung siya ay nabuhay na magbuhay. Mga kapatid, ang lahat ng kikilala sa kanyang kapangyarihan, sinasabi ng talata kasi bawat dila, magpapahayag na siya ang Panginoon. Hindi lang ito sa mga sumampalataya. Dadating ang panahon, ulitin ko, lahat magsasabi sa Panginoon na Jesus is Lord, yung dila nila. Aaminin nila yung mga katotohanan ng kanilang pinagagawa sa kanilang buhay pagdating ng takdang panahon. Tandaan natin, ito yung prinsipyo. Kapag sinasamba natin ang Panginoon, ibig sabihin, niluluwalhati natin ang Panginoon. Whenever we give praise to God, ibig sabihin, we glorify His name. Kaya, ano ang apat natin gawin dito sa mga bagay ito? Mahalaga to. Kailangan natin tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas at Diyos. Question, kailan niyo tatanggapin? Bukas, makalawa, sa isang buwan? The answer of course is yes. The Bible is very clear. Ngayon, sabi sa 2 Corinthians 6:2, ngayon, ang araw ng kaligtasan. So, bago dumating ang araw na ang lahat ay mapipilitang lumuhod,
kailangan ngayon ay tanggapin natin ng Panginoon. Hindi ka na makakatanggap doon kasi paparusahan ka na. Paluluhurin ka kasi meron kang kasalanan. Pahayag natin siya sa iba, Panginoong Hesus, upang sila rin ay makakilala sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon. That is a challenge dito sa message na ito. Kailangan kumikilos tayo mga kapatid na magbahagi ng salita ng Diyos. And pinaka-sukdulang trabaho ng bawat isa sa atin, first and foremost, dapat namumuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban. Kasi sinasabi mo, kilala mo ang pangalang Jesus. Pinamumuhay mo ba ang pangalang Panginoon? Dapat yung Kanyang kalooban ang umiiral sa ating buhay. Bilang patunay na siya talaga ay ating Panginoon. Okay? T-verse. Merong verse na magandang magpapatutuo niyan. Sa Romans chapter 10, verse 9. Kung ipinapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na siya'y namatay at ibinangon ng Diyos sa mga patay, ano yung kasunod? Ikaw ay maliligtas. So if you confess sa bibig mo na si Jesus namatay, nabuhay, ikaw ay maliligtas. Meron pa rin sa ngayon kasi hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon. So tinatanggihan nila yan. Karamihan dyan ay mga tinatawag nating grupong Gnostics or Gnosticism. Kaya, mga kapatid, bilang paalala, pinapahayag ng dila na si Jesus ay Panginoon pagkat walang makakatakas sa katotohanan ito. So, ang mensahe po ng mga talata na ating pinag-aralan ay pagdakila at bilang pagkatanyag sa ating Panginoong Diyos, pangalan ng ating Panginoon. So ang kanyang pagtalima at pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama, ay naging basihan upang maitaas at siya'y maging tanyag yung kanyang pangalan. Because of what He did on the cross, sa pagsunod niya, at unang-una, nagpakumbaba siya, naging alipin, namuhay na kasama nating mga tao, at nakisalamuha sa atin. Hindi siya Diyos, kundi ordinaryong tao. Pero yung kanyang pagiging ordinaryong tao ay nagpatutuo ng kanyang pagpapakumbaba. Hindi niya nga pinairal yung kanyang pagiging Diyos nung siya ay namuhay. Although mayroong some point na talagang kailangan makilala ng tao na siya ay Diyos. Katulad ng kanyang mga alagad na duda ng duda sa kanya. Duda ng duda. Ano ba? Si ba una ng duda? Si Pedro. Nakita niya ang Panginoon sa sumakat sa tubig. Sabi niya, kaya ko rin yan, Panginoon, susunod ako sa iyo. Lumakad siya, sumunod, pero nung nawala yung pananampalataya, lumubog. At si Tomas, sabi niya, hindi ako maniniwala hanggang hindi ko makikita yung butas ng iyong kamay. Actually, kahit hindi mo makita, dapat naniwala ka na kasi totoo siya. Pero, insan talagang ganun yung ugali ng mga tao. Kadalasan ay nagdudula sila sa kanilang isip. Kailangan talagang pakitaan pa ng katibayan. Now, darating po ang araw na ang lahat ng nilalang, I would say, sa langit, sa lupa, at maging sa ilalim ng lupa, luluhod, sasamba, at kikilalalin na si Jesus ay Panginoon. Ngunit ang mahalagang tanong, mga kapatid, ulitin ko, kilala ba natin siya? Kung kilala natin siya, kasama tayo, dapat sa luluhod at sasamba sa Kanya. Ngayon, kung hindi mo pa alam, baka hindi mo pa alam, kayo nandito nakaupo. Makakasama ba kayo sa pagluhod at pagsamba sa Panginoon? Ano ang dapat natin gawin? Unang-una, tandaan niyo ito. Suko niyo ang inyong buhay, o suko natin ang ating buhay sa Panginoon Jesus. Una, repentance, ang ibig sabihin sa English, talikuran ang kasalanan. Yan kasi magsisimula ng iyong pagbabago na kahit hindi mo tinatalikuran yung iyong kasalanan dahil gusto mo yung kasalanan, masarap pa, hindi mo talaga makikita yung katotohanan. Ilang ulit na hindi sa Biblia, tanggihan mo ang iyong sarili, sumunod ka sa akin, pasanin mo ang Diyos. Sabi ng Panginoon. Pagkatapos mo talikuran ng iyong kasalanan, next step is manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Manampalataya ka na siya yung nagbayad ng kasalanan. Kasi hindi mo naman kaya iligtas yung sarili mo. Kaya, meron bang kaya rito? Kasi sarili.
Obviously, wala. Dahil tayo ay may kasalanan, hindi tayo qualified na magbayad ng kasalanan ng isang taong may kasalanan. Ang tanging pwede lang magbayad ng taong makasalanan ay isang tao walang kasalanan. Meron siyang right. At yan ang ating Panginoong Jesus. Kaya siya qualified na dumaan doon sa krus para mabayaran ang kasalanan natin. So, sampalatayanan natin, nagbayad siya ng ating kasalanan. Sampalatayanan natin, siya ang nagligtas sa'yo. Now, don't get me wrong with this. Kasi merong iba na nagsasabi, ang yabang-yabang mo naman, alam mo na naligtas ka. Kasi yung iba kasi kung magsalita, parang Diyos eh. Ligtas na ako, punta na ako sa langit. Ang totoo, ako, pagtatanong niyo, ligtas ka ba, Pastor? Yes, sasabihin ko, kasi ako ay nagpaligtas. Humingi ako ng tulong sa Kanya, ako'y nagpaligtas sa Diyos. Hindi ko niligtas yung aking sarili. Siya ang hiningayin ko ng tulong para ako. Tinanggap ko siya na tagapagligtas. Ibig sabihin, sinuko ko yung sarili ko, hindi ko kaya iligtas ang aking sarili. Kailangan ko ang tagapagligtas. Kaya ang term is nagpaligtas tayo sa Diyos. Maliwanag po ba ako sa puntos na yun? At habang tinitignan mo na siya tagapagligtas, kasabay nun, siya yung Panginoon. At pinakamahalaga, dapat kilala mo si Jesus bilang Diyos. Hindi tao, hindi propeta lang. Kompleto, dapat Diyos. Bagamat siya isang propeta, siya ay hari, siya ay tao. Siya ay manggagamot. Lahat pwede mo i-address sa Kanya, but ang pinakamahalagang aspeto ng Kanyang pagiging sagot sa kaligtasan ay yung Kanyang pagiging Diyos. Kasi kung naniwala ka sa Jesus na tao lang, hindi ka pagiging ligtas. Dadaan tayo yan, pag-uusapan natin ba't mahalaga yung pagiging Diyos ng Panginoon. Pero for this time, tanggapin ng Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas. Pagkatapos, pag maliwanag na sa isip mo yon, kailangan mong sambahin, luwalhatiin siya sa buhay. Kasi siya lang naman talaga ang dapat nabigyan ang dapat na pagsamba. At ang pinakamahalaga rin sa puntos ng ating buhay, kapag ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan, lumapit ka na sa Panginoong Jesus, nakilala mo na siya ng Panginoon at tagapagligtas, sumusod ka na sa kanyang kalooban, huwag kalimutan na magbahagi. Utos yan kanina, binasa ko doon sa 28. Sabi, gawin yung disipulo ang lahat ng bansa, alagad ang mga bansa. Turuan niyo sila lahat ng mga tagubilin ko sa inyo. Patuloy tayo yun, mga kapatid, sa mga bagay yun. Kaya tandaan natin, huwag natin hintayin na ang araw darating tapos mapipilitan ka na luluhod. Hindi ganoon, mali yun. At dahil kung pag dumating yung panahon, kasama ka doon sa napipilitan luluhod, isa lang ibig sabihin nun, dalarasin mo na yung walang hanggang kaparusahan. Huwag kayo magkamali, no? Kasi merong pelikula tayong napapanood pagdating dun sa parusahan. Parang galit pa sila sa Diyos. Bakit mo ko dinala rito? Ikaw wala kang kwentang ganda. Walang ganon. Patas ang parusa ng Diyos. Kasi merong ganong insidente. Halimbawa, si Brother Levy, niyaya ako mag-wrestling, kaming dalawa. Talo ako dyan, syempre. Alala ko, kaya ko yun, sasabihin ko. Tanongin mo, gusto mo ba? Pagka yung nasasaktan na ako, susuko rin no? Antayin mo pa ba, 19 antayin niyo pa bang dumating sa ganun na kailan huli na ang lahat sa kakapa, susuko. Huwag nating hintayin, dadanasin natin yung walang hanggang kapurusahan. Mga kapatid, lumapit tayo ngayon, yung tamang paglapit. Lumapit tayo sa Panginoon nang may pananampalataya at magsunod sa Kanya. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Bayan niyo kami sa mensahe na iyong pinagkaloob. Dulutan mo po kami, Panginoon, ng karunungan upang mas higit naming maunawaan ang nais mong ipagawa sa amin at kapatid. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.